Welcome to my channel at sa aking Mikrotik tutorials. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga pwede nating i-apply ng mga initial configuration sa ating mga bagong Mikrotik router. I-discuss rin natin kung ano yung mga pwede nating i-configure na mga security configuration upang ma-make sure natin na secured yung ating mga devices from unauthorized access. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan i-click ang like and subscribe button to know more about my videos. Sa video na to, ito yung mga objectives natin. Number one is to learn how to reset configuration of MikroTik devices. Number two is to learn how to modify user accounts. Number three is to know how to secure devices by modifying IP services. So mag-login lang tayo sa ating router. Again, ang topology pa rin na gagamitin natin ay itong topology na to. Ito pa rin yung lab natin. So mag-login tayo sa ating MikroTik device. So unahin natin kung paano mag-reset ng configuration. Pumunta muna tayo sa system at dito sa reset configuration. So makita nyo dyan na maraming options na pwede nating i-check bago natin i-click itong reset configuration. Number one is keep user configuration. Ito naman yung para sa mga username and passwords mo na naka-store sa iyong router at gusto mong manatili yung mga credentials na yon kapag ni-reset mo yung configuration. So, mangyayari dyan, madidelete yung the rest ng mga configuration mo except for your accounts. Yung caps mode naman, ito naman yung ginagamit natin usually if we're dealing with Capsman feature of MikroTik, but at this point, hindi pa natin siya i-discuss. Next is the no default configuration. Ito naman yung gagamitin natin kapag gusto talaga nating i-reset from the start or talagang empty configuration talaga yung iiwan natin. Ito yung i-click natin kapag ayaw nating gamitin yung mga default configuration. Kasi kapag bumili tayo ng isang hardware ng MikroTik, meron talaga yung mga initial configuration or default configuration na kasama nung ginawa yan sa mga kanya-kanyang factories. Isa na dyan yung mga bridge and bridge port, um, yung mga filter rules pagdating dun sa firewall. So, ayaw natin yun, especially if gusto talaga nating umpisahan yung configuration natin. So, ito yung kiklik natin yung no default configuration kapag zero configuration talaga tayo. But with exception for CHR kasi yung CHR usually is dinedeploy natin yan sa ating mga cloud provider and then yung cloud provider natin yung nagpo-provide ng IP address sa mga interface natin over the cloud using DHCP client. Kaya pag pupunta tayo dito sa IP and DHCP client, and even if i-click natin yung no default configuration at mag-reset yung lahat ng configuration, matitira at babalik pa rin talaga itong configuration na to. That's because by default, yung kanyang port 1 ay mag-act as DHCP client para magkaroon ka ng management address doon sa iyong router. And then the next one is the do not backup. Kasi kapag i-click natin tong reset configuration at hindi natin i-check to, magkakaroon siya ng automatic na backup configuration na masasave sa kanyang storage. So, i-click natin tong do not backup, ibig sabihin, ayaw natin na mag-store siya ng backup configuration sa kanyang storage. So, ito naman, so pwede kang mag-import ng configuration after mag-boot up ng router mo. For this lab, ang gagamitin na lang natin is itong no default configuration kasi gusto natin talagang ma-delete yung mga configurations na ginawa natin. And then subukan natin na i-uncheck natin itong do not backup para makita natin if talagang magkakaroon siya ng backup config sa kanyang storage. So click lang natin itong reset configuration and mag-wait tayo ng less than 30 seconds para kumonek siya ulit. So again, no, checking our Winbox, no, nakikita natin na bumalik na yung kanyang identity sa kanyang original state.
kapag wala talagang configuration. So, i-click lang natin yung MAC address at yung admin and yung kanyang default password. So, yan, nakalagin na tayo dito. And again, makikita natin na bumalik na nga yung kanyang default configuration, yung talagang zero configuration. Ang identity natin, bumalik na sa rin sa MikroTik. And check natin dito sa files, makikita natin na ito yung backup file na sinasabi ko. So dahil hindi natin kinik yung do not backup, so nagkaroon ka ng initial configuration bago ka mag-reset, and therefore kung gusto nating babalikan yung previous state na yon ay ilo-load lang natin to. Now next naman ay pumunta tayo sa basic security feature natin, which is yung kanina pang lumalabas sa atin, no, yung pinagpapalit tayo ng password. So that's for our user accounts. So punta lang tayo dito sa system and dito sa users. Then makikita natin, no, meron tayong nag-iisang user dyan. Yan yung default credentials natin, yung admin at yung walang password. So, subukan natin na i-delete to at mag-create tayo ng panibagong account. Importante kasi na papalitan talaga natin yung default credentials natin kasi sa actual scenario, marami talagang mag-a-attempt na kumonek sa ating router, especially if connected ka sa internet. And one thing that they could do is by beginning on utilizing or using the known default credentials na admin as your username. So, kung i-delete natin yan ngayon, so i-click lang natin at i-click natin tong minus sign. So may lalabas na prompt dyan na hindi mo pwedeng i-remove yung admin user. That's because kailangan ay meron kang isang matitira na merong same privilege or permission. Yung full access permission, makikita natin yan dito sa groups. At makikita natin tong group na 'to yung full, at 'pag dinoble click natin, makikita natin na lahat 'yan ay naka-check except dito sa the dude o ito lang naman yung monitoring um, feature ni MikroTik, 'no. So 'yun yung tinatawag na full policies or full privilege na user account. So kailangan ay meron tayong account na ititira na gagamit do'n sa group na 'yon. Otherwise, hindi talaga natin siya puwedeng i-delete. So mag-create tayo ng isang panibagong account, sabihin na lang nating user 1. So makikita natin dito yung group, meron tayong full, read and write. Again, yung read and write naman ay makikita nyo pa rin dun sa group tabs natin. At makikita nyo dun yung mga permissions na pwede nating i-allow sa groups na yon. So gumawa tayo ng panibagong full user muna, and then maglagay lang tayo ng password. I-save na lang natin sa ating username just for the sake of our video. So user 1, then press OK. So ngayon, siguro pwede na natin 'tong i-delete. So na-delete na natin kasi meron na tayong naiwang um, user account na gumagamit ng full group. Actually, you can play around this feature, no? Pwede kang mag-create ng iba pang username and password para sa mga administrator mo kung meron ka pang kasama sa team. For example, gusto mong gumawa ng basic privilege na account para mag-view lang sila ng ating mga configuration at hindi makagalaw ng kung ano mang configuration. So, pwede kang mag-create ng sarili mong groups. So, again, balik tayo dito sa groups. Meron tayong full, read and write. And pwede mong i-modify yan. Depende sa trip mo. Dito sa read. Same goes with the write group. At pwede ka rin gumawa ng customized group, no? Sabihin nating basic. So, gusto natin na i-access lang natin siya via web. At ang pwede lang niyang gawin ay mag-read ng ating mga configuration. So, if you're hover sa mga checkbox, makikita niyo yung description kung ano yung details ng i-check or i-uncheck natin.
So, click lang natin yan and then press OK. Na gumawa tayo ng account na gagamit ng group na create natin. Sabihin na natin user2 and yung password is user2. Ayan. And then select natin yung group, gawin nating basic. So, hindi nag-match yung password ko, no? Ayan. Ayan. So, naka-create na tayo ng basic username and password. So, ngayon, subukan natin kung makakalagin tayo via Winbox. Ayan. So, try natin yung user2 and yung user2. So, makita natin na hindi tayo makalagin. Ngayon, subukan natin yung kanina, yung admin. So, wrong username and password na rin yan. Pero yung existing kong session dito kasi kung titignan natin dito sa active users, no? Ayan, makikita natin na ah naka-login pa tayo. Pero once na mag-logout ako niyan, hindi ko na magagamit yung admin username na yan. Subukan natin. Ayan, so hindi na ako makaka-login. Ngayon, dito naman subukan natin yung user 1, yung una natin ginawa. And then finally, makaka-login tayo. Ngayon, i-verify natin yung isa nating ginawa dito, yung user2, kung sa web ba natin siya ma-access, no? So, i-access lang natin yung IP. Again, ano yung IP natin, no? IP address, may kita natin ito yung nakuha kong IP na probably different sa makukuha nyo. So, 192.168.230.130. So, na-access natin siya. Pero again, balikan natin yung testing natin kung user2 yung gagamitin natin dito naman sa Winbox. Ayan. So, hindi talaga tayo makaka-access dun sa router using Winbox. So, ayan, i-login lang natin yung user2. Ayan, so punta tayo dito sa webfig and titignan natin kung makakapag-configure tayo, no? Yung identity na lang subukan natin. Ayan, try natin yung test 1. And then may kita natin na may prompt tayo dito na could not change identity and not permitted. Subukan nga natin kung pwede nating ma-reset yung configuration using our basic account. Ayan, no default configuration. Ayan. So, makikita natin na hindi talaga tayo makakapag-reset. Now, let's go back sa ating Winbox. Ayan, makikita natin dito yung logs ng mga attempt natin. Makikita natin dyan yung mga yung mga previous attempts natin using Winbox at yung mga successful attempts natin. So, very helpful yung logs para ma-analyze natin kung ano bang problema sa network natin or sa router natin. Another feature rin, no, yung AAA. Ito naman ay kung gagamit ka ng external Radius server para sa credentials ng mga router mo. Ideal yan kung gusto mong gagamit lang ng iisang user account para sa lahat ng mga devices mo. Yung ginagawa kasi natin na ito ay isang local-based account credentials. So, ibig sabihin, nasa router yung configuration. Pero kung meron kang external Radius server at i-connect mo siya sa lahat ng mga routers mo, so pwede mong gamitin yung AAA function para para every time na mag-a-access ka sa mga devices na yon ay gagamitin mo lang ay isang credentials. Then meron rin tayong feature dito for the SSH keys and the private keys. So, yung function na to ay gagamit tayo ng mga keys na na-generate ng mga devices natin. For example, yung mga laptop. And ilo-load natin siya habang ko-connect tayo sa router via SSH. And then,
Usually wala ng username and password na prompt yun since na-import natin dito yung keys from our devices. So automatically yun yung magiging gate pass nila no para maka-access sa router ng ganun kadali. So ideal to gamitin yung SSH keys and SSH private keys sa mga pagkakataon na talagang sobrang ah mag-i-implement tayo ng strict security sa ating mga network devices. And then active users, this is one way para ma-monitor mo kung sino ba yung mga currently logged in sa routers or devices mo. So na-mention ko no, yung username and credentials is just one thing para ma-prevent natin yung mga unauthorized access. Actually, ito pwede pa natin to lagyan pa ng additional feature, security feature. Yung user 1, may option tayo dito na mag-allow ng address, no? So, pwede natin dyan ilagay kung alin yung mga subnet or specific host or computers na gusto mo lang pa-accessin ng iyong router. So, currently, no, yung um, nakaset dito is 0.0.0.0/0. Ibig sabihin, any IP, no? Any IP ay pwedeng gumamit ng username na to at yung password na sinet natin kanina. Pero pwede natin siyang i-restrict for a specific IP address lang or host. Let's say for example, itong laptop ko, nag-IP config ako at nakita ko na yung IP address ko ay 192.168.230.10. So, i-click ko yan. Pero kung magpapalit ako ng IP address, so magpapalit ako ng IP address gamit yung aking VMware Network Adapter. So ito yon yung gamit ko no para sa ating lab. Ayan. So naka-static ako at 10 yung ginamit ko at susubukan ko siyang palitan ng 5. I-close ko lang yung current connection ko at maglalagin ako ngayon. Makikita natin na makaka-access tayo. Bakit? Kasi ang mode na ginamit natin para maka-access ng router ay using the MAC address. So, it's entirely different yung layer 2 natin, which is kasama yung MAC address, at doon sa IP address natin. Pero kung via IP tayo ko-connect, so i-close lang natin. Ayan. So, makikita natin no, na nag-error siya at wrong username and password daw yan. Unless, ibalik natin yung dito, yung IP address ko kanina. Kasi ang sinet lang natin dun sa allowed address ay yung .10 na initial IP natin. Pero actually, pwede nating idagdag na lang yung .5 na pinalitan ko ngayon. So, lagay natin dito yung allowed address. Click lang natin tong down arrow keys. At i-type ko yung current na IP address ko. So, susubukan natin ngayon. .5 naman. Ayan. So, checking our active users. Ayan, may kita natin na umaccess tayo ngayon using .5 at sinama natin kasi siya dito sa allowed address natin. Pero kung tatanggalin natin yan, syempre hindi tayo mawawala kasi currently active pa tayo. So, i-close muna natin at kumonek tayo. Ayan. So, e-error talaga siya. So, again, connect tayo sa layer 2. Ilagay na lang natin tong .5. Ayan. So, hindi nyo na kailangan maglagay ng slash if host lang naman yung gagamitin nyo or specific IP. Pero kung subnet, kailangan nyong ilagay yung slash or subnet natin. Another way para ma-secure natin yung router, if ever na gusto nating
alisin yung MAC address feature natin para hindi natin ma-access siya via layer 2. Pwede rin natin i-disable yan. So pupunta lang tayo dito sa tools at dito sa MAC server. Pwede nating i-disable yan dito, none. Yung MAC Winbox server, inan rin natin. MAC ping server, i-disable natin. So i-refresh natin yan. Ayan, so may kita nyo no, na hindi na tayo nakaka-connect via layer 2 kasi dinisable na natin yung mga layer 2 natin. So ang only way na lang para maka-access tayo is via its IP address that 130. So yun na lang yung way para maka-access tayo. Pero kung gusto talaga natin na totally ayaw natin ma-detect siya dito, punta tayo dito. Totally ayaw natin makita itong linya na to, ayaw natin ma-detect via layer 2 yung ating router or device, pwede naman natin yan i-disable. So take note, nakikita natin to kasi part siya ng neighboring discovery protocol ng MikroTik. So, kaya nagbo-broadcast yung details niya for the MAC address. Pwede natin siyang totally ma-disable. Dito, pumunta muna tayo sa IP and sa neighbors. So, makikita natin dito, itong interface 1 ay nade-detect niya yung IP address ko at yung MAC address ng device na gamit ko. Kung gusto natin na ayaw talaga nating magkita yung laptop ko at hindi talaga at yung router at ayaw talaga nating makita yung iba pang mga routers natin, pwede natin siyang i-disable dito. Punta tayo sa discovery settings and makikita nyo dito, no? Nakalagay dito kung ano yung mga protocol na pwede lang nating gamitin at hindi gamitin. Pwede natin siyang iselect yung kung CDP for the Cisco Proprietary Protocol, LLDP, or MNDP. Pwede natin siyang i-disable sa lahat. Punta lang tayo dito sa interface and click natin yung none and okay. Makita natin na mawawala yan at kung babalikan natin yung MikroTik dito at i-refresh lang natin yung sa Winbox, so wala na tayong makikita. That's because dinisable na natin yung neighbor discovery protocol ng MikroTik. So enable lang natin ulit for our convenience. By usual cases, kahit naman na hindi na natin i-disable yung neighbor discovery, basta as long na talagang maayos yung username and password natin. Na-mention ko kanina, no? Munta tayo dito sa logs. May kita natin dito sa logs yung lahat ng details, even yung mga logs ng mga attempts natin or mga failed attempts. Gaya nga ng na-mention ko, especially kung nakakonect ka na sa internet, marami mga brute force attackers na ko-connect sa router mo via your IP address. So mag attempt sila kasi unang-una, alam nila yung mga default username and password natin. At the same time, alam rin nila yung mga default ports na ginagamit natin sa pag-access. Punta tayo dito sa IP services at makikita natin dito, ito yung mga na-mention natin na IP services or ways para ma-remote access yung ating device via its IP. So meron tayong API, FTP, SSH, Telnet, Winbox at yung HTTP at HTTPS. A good practice, of course, is i-disable natin yung mga hindi natin kailangang services. For example, since wala naman akong external applications na i-connect sa router ko, so pwede kong i-disable yung API feature.
Yung FTP, since I don't find it very useful kasi pwede lang naman ako mag-drag sa ngayon ng mga configuration at mag-download ng configuration from the router itself. So kahit hindi ko na gamitin yung file transfer protocol. And then, mamimili na lang ako dito sa dalawa kung SSH ba o Telnet yung gagamitin ko for the command line interface or kung magko-coding tayo. Since si Telnet ay less secured kumpara kay SSH, so i-disable ko ngayon si Telnet. And then for our GUI access, we can choose whether Winbox or via web. But for me, since I find more convenient yung Winbox, no? At ako lang naman talaga yung gagamit. So pwede kong i i-check na lang or i-left na lang natin yung Winbox instead of the HTTP or HTTPS. So i-disable natin 'yan. So if we're gonna try to access using other services kagaya ng Telnet sa PuTi, tapos dito tayo sa others, i-type natin yung IP address natin. So, di tayo makaka-connect dahil dinisable na natin. But actually, even if i-disable mo yung mga yan at magtitira ka pa rin talaga dyan, so may makikita pa rin tayong mga multiple attempts dyan, no? For the SSH and Winbox. That is because, syempre, common ports tong SSH. Syempre, alam ng lahat yan, no? Yung logical port natin for SSH service ay port 22. At of course, sa lahat ng gumagamit ng MikroTik, syempre, gagamit ng Winbox at yung Winbox ay may default port na 8291. So, pwede natin gawin para totally ma-eliminate natin yan ay gumamit tayo ng mga less common port. For example, yung SH, pwede natin gamitin yung 2222. For the Winbox naman, pwede natin gamitin yung any port na pwede nating na available. Actually, madami naman yan. You can choose from any of the thousands na numbers na pwede mong gamitin. So, in this lab, I'll just choose 8989. So, again, nakaka-connect pa rin ako dito sa Winbox. Hindi naman ako na-disconnect. That's because existing na yung connection natin. Pero kapag close ko to, yung connection ko ngayon, at mag-a-attempt tayo using layer 3, at same credential na user 1, so hindi na ako makaka-connect sa router ko. Pero kung ilalagay ko yung port na 8989, yan, at click ko yung connect, so makaka-connect na ako. Same goes with our SSH. Open lang natin yung bagong terminal natin sa PuTi. Ilagay ko yung IP address at yung port na 2222 at yung connection type na SSH. So, finally. So, makaka-connect ako ngayon using SSH. So, there you go, no? Recap lang tayo ano yung mga ginawa natin. Number 1 ay natutunan natin kung paano mag-reset ng configuration. Number 2 ay natutunan din natin kung paano tayo mag-modify ng mga user credentials para mag-access ng routers natin. At natutunan din natin kung paano natin gamitin yung allowed address na i-allow lang natin yung mga specific subnet or address na pwedeng umaccess sa router. And number 3 also ay kung paano natin i-modify yung mga IP services para ma-prevent natin yung mga unauthorized access or attempts using our services na gumagamit ng mga common port. So by best practice, i-disable natin yung mga hindi natin ginagamit na port, at kung meron pa rin na mga nag-a-attempt ng mga brute force attackers sa routers natin, ay pwede nating palitan yung mga ports natin. So that's it for our video.
Sana may natutunan kayo ngayong araw and see you on the next day.